matanda na po sila, Mr. President. Wala na po akong nakakausap ng mga batang farmers kasi dying breed na talaga sila. Totoo yan. Kasi itong mga young yung mga anak ng mga farmers, they would opt to become an OFW than continue to till the farmland of their parents dahil nakikita nila na wala masyadong suporta o kulang kung meron man ating gobyerno at sa halip na sila susuportahan, mas sinusuportahan pa yung mga rice na imported na galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Ginoong Pangulo, pag ikaw ba baon sa utang dahil sa pagsasaka, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng kalamidad, ng peste, babad sa utang sa mga trader, kayo ba mag-iisip pang magsaka pag ganun ang sitwasyon? Mr. President, Your Honor, susurrender na ako. Kaya nga po, doon sa gagawin ko amendment, ipupush ko na tataasan po yung crop insurance. Yes. Na kapag binagyo yung isang farmer, bigyan siya ng sapat na amount na para mapalitan yung pong nawala sa kanya mga pananim. Sa usapin ng crop insurance, may nabalita ba kayo na matapos ang tamaan ng bagyo, aabot ng hanggang 10 buwan bago matanggap yung danyos perjuicios, yung calamity relief fund at yung crop insurance? Meron ba kayong narinig na gano'n? Natatanggap naman daw nila, Mr. President, pero you're really right, you hit it in the nail, na pag matanggap nila medyo natatagalan. Gano'n man talaga sa ating gobyerno, may kabagalan. Hindi ba't ang prinsipyo sa likod ng crop insurance ay pag tinamaan ka o calamity relief, pag tinamaan ka, meron ka dapat crop insurance para makapagtanim ka ulit. Correct, Mr. President. Dahil food security yan. Pag hindi ka nakapagtanim ulit, madedelay ang iyong harvest, madedelay ang iyong benta ng iyong palay, madedelay ang pagpasok ng iyong kikitain. Kaya dapat agad-agad, hindi po ba? And dapat din po, Mr. President, isa-suggest ko rin, kaya babaguhin dapat yung RTL para alisin na doon yung provision na inbred seeds lamang ang pwede ipamigay as subsidy, kundi dapat pati isama na doon yung hybrid. Kasi ang hybrid, Mr. President, Your Honor, mas matibay daw yon pagdating sa mga bagyo. Wag na malakas na bagyo, it can withstand winds up to certain kilometers per hour kumpara sa inbred na madaling matumba raw ayon doon sa mga farmers na nakausap ko. Kaya dapat talagang baguhin yan. Dapat payagan na rin ang pag-distribution ng mga hybrid seeds. So in other words, itong usapin ng hybrid seeds, larangan po yan ng support services, ng additional support para sa pagpapaakyat o pagpapataas ng kapasidad ng productivity ng ating mga magsasaka. At nabanggit nga kanina, wala na siyang nakilalang batang mga magsasaka, farmers, mga matatanda na. Ang average age of our farmers actually is 58 years old, 57 years old. Ang average na kinikita ay sa farming ay mga kulang-kulang 7,000 a month. Sa ganung klaseng larangan, wala nang gugusto sa susunod na henerasyon ng ating mga magsasaka. If I may add also, Mr. President, buti na bring up mo yan, yung topic na yan. Wala nang gusto ng mga young generation magsasaka na yung relatives na mga magsasaka o yung mga anak. Ito lang po pinagtataka ko, we have 3,000 farm schools nationwide na pinondohan po ito ng gobyerno. Ang tanong, saan napunta yung mga graduates nito? And tanong din, since we have this much farm school, sana tumaas ng productivity natin. Dahil yung natutunan nila doon sa farm school, gagamitin nila doon sa pagsasaka, o hindi man sila at least ng parents nila o sila mismo. Pero wala nasa plato pa rin yung production ng ating rice, Mr. President. Ang isa pang marahil na patakaran, if you will agree with me, na dapat maimplementa sa ating hanay ng sektor ng agrikultura ay yung patakaran na ma-establish yung income, increase in income ng ating mga magsasaka bilang benchmark. Ibig sabihin, kung meron silang intervention ng mechanization, kung meron silang intervention na hybrid seedlings, kung meron silang intervention ng pataba, intervention ng pestisido at iba pang suporta
ang mga drying facility, hindi ba dapat lahat ng intervention na yon ay merong benchmark? Gaano tataas ang kikitain ng mga magsasaka pagkatapos ng lahat ng intervention na ito? Madadagdagan ba o hindi? Kung properly implemented, napakaganda yung suggestion, Mr. President, Your Honor. Of course, definitely, absolutely, without a doubt, 100%, I will say madadagdagan po yan. Kung properly implemented yung distribution subsidy. Sa ngayon kasi, it is not. So therefore, nawawalan ng gana to. Sinabi mo, yung ibang mga farmers, hindi na nagsasaka, sumusurrender na lang sila. Yes.